Okay, good morning mga bata. Masaya ba kayo ngayon? So I hope all of you na nanonood sa umagang ito ay masaya at handang makinig ng lesson. So salamat sa Panginoon dahil ginabayan niya tayo sa nakalipas na naman na isang linggo. So before we start, magkakantahan tayo pero magpe-pray muna ako. So hingi tayo ng blessing sa ating Panginoon. So pikit ang mata, yuko ang ulo, let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sa pribilehiyo na maglingkod po sa inyo. Salamat po dahil ginagabayan niyo kami sa araw-araw. At sa oras po na ito, kami po ay patuloy din na nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon or bibigyan mo kami ng pagkakataon para makapakinig na naman ng lesson buhat po sa inyong salita. Kaya patuloy kang manguna sa buhay ko bilang tagapagturo sa araw na ito at kayo rin po ang manguna sa mga batang nakikinig sa kanilang panonood. Kayo po ang mapuri nawa sa lahat ng aming gagawin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito mong lahat ay aking dalangin. Amen. So this morning, ang ating aawitin ay isang verse from the book of 1 John. So 1 John chapter 3. So yung iba sa inyo, maaring familiar na kayo sa kantang ito. So sabayan nyo na lang ako mga bata. Behold, what manner of love the Father hath given unto us. Behold, what manner of love the Father hath given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Behold, what manner of love the Father hath given unto us. Behold, what manner of love the Father hath given unto us. Okay, so one more time. Awitin ulit natin ng medyo mabilis. Okay? Are you ready? Okay, sabayan niyo ako. Behold, what manner of love the Father hath given unto us. Behold, what manner of love the Father hath given unto us, that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsabay sa ating awitan ngayong umagang ito. Okay, so magsimula na tayo sa ating lesson mga bata. Buksan muna natin ang ating mga Biblia or Bible sa Isaiah chapter 53 verse 5. So babasahin natin yung verse 5 ng chapter na ito. So sabayan nyo na lang ako mga bata. Ang sabi ng verse 5, But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. So, ngayong umaga, pag-uusapan natin ang lesson patungkol kay Butterball. Yan, Butterballs. Si Butterball, mga bata, ay isang pusa. Sino dito ang mahilig sa hayop? Sino dito ang mahilig sa animals? Yung iba sa inyo, ang gusto, siyempre, ako sir, gusto ko dog. Ako sir, gusto ko cat, pusa. Ako sir, gusto ko rabbit. Ako sir, gusto ko monkey. Yung iba, mukhang monkey. Hindi, biro lang mga bata. Di ba? Biro lang. So, may kanya-kanya tayong mga gustong animal. Kamukha ko, nung bata ako, ang gusto ko ay dog. Kasi yung dog, ang sabi ng, meron silang sinasabi, yung dog daw ay man's best friend. Tunay nga naman, di ba? Yung aso, pag nasa bahay, bukod sa pwede mo na siyang makalaro,
'Di ba? At the same time, binabantayan ka pa niya, poprotektahan ka pa niya. So this morning, we are going to talk about Butterball. Sino ba si Butterball? Kasi ganito yan mga bata, mayroong dalawang magkapatid. Yan, itong si Ann at si Judy. Isang araw. Itong kuting na ito, kuting pa lang siya. Pero ang nangyari, nakita nila sa harap ng bahay nila. So tuwang-tuwa itong si Ann, kasi si Ann 3 years old pa lang. At kasama niya yung kanyang ate, si Judy. Sabi niya, Mami, ang cute nung pusa. Sige na, alagaan na natin yan. Kunin na natin kasi kawawa naman, oh. Mukhang nagugutom. Alam niyo, sabi ng mami niya, ay hindi. Anak, sa bahay, meron ka ng rabbit. Meron ka ng dog. Meron ka pang 3 ducks. Besides all the farmyard animals, ang dami nyo ng alaga, hindi na natin kaya yan. Huwag nyo nang kunin yan. Pero alam nyo, naging consistent itong si Judy at si Ann. Habang naglalakad yung kuting, sinabi niya, sana sa akin na lang itong itong pusa na ito. Sabi niya, kasi gustong-gusto ko ng kuting gustong-gusto ko ng pusa. So nung nakita yun ng mami nila, habang pinagmamasdan ng mami niya si Ann at si Judy, mukhang tuwang-tuwa nga yung anak ko sa kuting na ito. So ang sabi ng mami niya, sige nga, pag walang nagme-may-ari niyang pusa na yan, sige, aalagaan natin kapag walang kumuha. Sige, kunin nyo. So habang so tuwang-tuwa si Ann tsaka si Judy, thank you mami. So ayan ang ginawa niya. Kinuha nila, pinasok sa bahay. Siyempre, pag meron kang alagang hayop, ano ang gagawin? Sabi ng mami niya, mukhang nagugutom. Halika, sandali, intayin niyo ako. Kukuha ako ng milk. Di ba? Ano ba yung paboritong pagkain ng pusa? Pagkuting pa lang, hindi mo na papakainin agad ng malaking isda yan or malaking piraso ng meat. Di ba? Ang ipapakain mo sa kuting ay milk. So, si mami niya, pumunta sa kusina at kumuha ng milk. At habang kinukuha ng mami niya yung milk, pagkain ng kuting ng pusa na ito, nag-isip si Ann tsaka si Judy. Ano kaya ang magandang pangalan para dito sa kuting na ito, para sa pusang ito? At alam nyo, yun nga naisip nilang pangalan ay Butterball. Kaya magmula noon, tinawag na nilang Butterball yung kuting na yun. So everyday siguro naglalaro sila mga bata, kaya tuwang-tuwa sila. Diba? Sino dito yung may alagang pusa sa bahay? Diba yung pusa? Marami akong kakilala sa church, mahilig sa hayop. Diba? Pinapakita pa nga nila sa social media kung paano nila inaalagaan yung hayop, lalo na yung pusa. Diba? Kasi yung pusa mahilig makipaglaro. So ganun ang nangyari nung si Butterball ay naging part ng family ni Judy at ni Ann. So dumating yung lumipas ang araw, lumipas yung buwan o linggo, lumipas yung buwan at dumating yung summertime sa kanilang lugar. O sabi dito, dumating yung midsummer at itong si Butterball from pagiging kuting or maliit na pusa ay naging isa ng ganap na cat. Malaki na siya. So, dahil itong si Ann ay 3 years old pa lang mahilig siyang sa lugar nila, merong malapit na batis o malapit na ilog, mahilig siyang lumabas at kumuha ng something para sa kanyang mami. Ang kinukuha niya palagi ay siguro wildflowers. Pag nakita niya maganda, ay bibigay ito ko sa mami ko. So ganun ang ginawa ni Ann one day. So lumabas siya ng bahay at siyempre dahil si Butterball ay medyo malaki na, so sumasama sa kanya kung saan man siya pumunta. So habang si Ann ay naglalakad doon sa malapit sa lugar na kung saan merong flower para sa kanyang nanay, so namimili siya, ano kaya gustong flower ng aking nanay? So kasama niya doon si Butterball. Si Butterball busy. Habang si Ann nangunguha ng mga flower para sa kanyang nanay, itong si Butterball, dahil malapit sila, sabihin na natin sapa, ilog.
Siyempre, alam niyo yung pusa, mahilig sa isda, di ba? So, nanguhuli ng isda, si Butterball. So, pero, merong hindi namamalayan itong si Anne. Habang busy siya sa kanyang paghahanap ng flower, bulaklak para sa kanyang mami, merong isang hayop din na bumulaga sa kanya. Ha? Sabi niya. Alam niyo kung ano yung bumulaga sa kanya? Isang snake, mga bata. Sino dito ang gustong makakita ng snake? Ako, ayoko. Kahit malaki na ako, kahit adult na ako ngayon, ayoko pa rin ng snake. Di ba? Alam niyo si Anne, habang nandun siya sa lugar na yon, kung saan siya kumukuha sana ng flower para sa kanyang mami, mayroong bumalaga sa kanyang isang malaking ahas. Alam niyo sa Pilipinas, mga bata, alam ko walang rattlesnake. So sa Amerika, common sa kanila yun, yung rattlesnake. At hindi ito isang ordinaryong ahas. Ang ahas na to ay makamandag. So pag ikaw ay nakagat nito sa anumang parte ng inyong katawan, ay maaari kang mamatay kung hindi ka maagapan or madadala sa ospital. So yan, nung biglang-bigla, nagulat si Anne. Sa palagay niyo, anong naramdaman ni Anne? Natuwa ba siya? Ay, ahas! Malamang hindi, di ba? Siguro na-shock siya. At umiiyak si Anne. Umiiyak. Siyempre, biruin mo, makakita ka ng ahas. Yun nga bulati, takot na tayo, di ba? Sino dito takot sa bulati? Ang liit lang nun. Pero ito, ahas, alam nyo, hindi gumagalaw si Anne. At siyempre, si Judy that time ay nandun sa medyo malayo sa kanya. At nakita niya, dahil sumigaw si Anne, nakita niya yung takot ni Anne, kaya pinuntahan niya si Anne. Pagpunta niya kay Anne, si Anne at yung ahas magkaharap. Alam niyo mga bata, yung ahas, ready na siyang kagatin, tuklawin, sabi sa Tagalog, si Anne. Dahil siyempre yung ahas, kala niya, kapag nagkasulubong kayo sa daan, kala niya, sasaktan mo siya. So siya, protektahan niya yung sarili niya. Siyempre, hindi naman alam ng ahas kung sasaktan nung bata o ni Anne yung ahas. So, pero alam niyo mga bata, nung saktong tutuklawin, alam niyo yung ahas, pagka ready na siyang kumagat ng tao o sino man sa harap niya, yung ulo niya, magiging ganyan yung formation. Di ba? So, biglang-bigla, nung ready ng tuklawin ng ahas si Anne, itong si Butterball ay pumagitna. Yun. Sabi ng lesson, but before she could cover the remaining distance between Anne and herself, Butterball sprang between Anne and the snake. Alam nyo, bumagitna si Butterball, yung pusa ni Anne. Palagay nyo ano nangyari. Ang nakagat ng ahas ay sino? Ay si Butterball. At si Anne ay nakaalis. Kinuha agad ni Judy. So napalayo siya dun sa ahas. At dahil sa pangyayari, siyempre, kapag nakakita ng ahas, sisigaw ka, di ba? So napasigaw si Judy, narinig ng tatay niya, yung tatay niya, dali-daling pumunta kung nasaan yung pangyayari. So kumuha siya ng isang bagay, sabi ng lesson, para ipangpatay dun sa ahas at dali-dali niya itong napatay. So, kaso, pagkatapos nun, itong si Judy, kino-comfort niya itong si Anne. Kasi si Anne, takot na takot. Siyempre, gusto niyang, pati siya, napapaiyak siya, pero mas concern siya dun sa experience ng kanyang kapatid. Kasi, imbis na siya ang mapahamak, ang napahamak ay si Butterball. So hanggang sa si Anne ay nakatulog. Dahil siguro sa takot at sa pagod ng mga pangyayari. Pero alam niyo ba mga bata, habang si Anne ay natutulog, nag-usap si Judy at ang kanyang mami. So alam mo ba, Judy? Ano yung lesson na natutunan mo dito?
sabi ng kanyang mami. Si Judy na yung kausap dito dahil si Ann natutulog pa. Alam mo ba na ipinakita dito yung love, yung loyalty, and sacrifice in the face of danger sa panahon ng panganib. Yun ang ipinakita ni Butterball. At sa palagay mo, sino ang naaalala mo sa mga ganitong pagkakataon? Mga bata, sino ang naaalala nyo na nagbigay ng, ipinakita yung kanyang pag-ibig, ipinakita yung kanyang katapatan, yung kanyang loyalty, ipinakita yung kanyang sakripisyo, yung sacrifice. Di ba yun ang ating Panginoong Jesus? Alam mo, habang kinukwento yun ni mami niya kay Judy, naalala niya, oo nga mami, naalala ko yung ginawa sa akin ng Panginoong Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay para sa akin. Kaya nga, di ba, sa John 3:16, mga bata, kabisado natin yun, di ba? Anong sabi ng Bible? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ano pa yung sinabi ng Isaiah chapter 53? Basahin ko ulit. Ito yung verse na binasa natin kanina. Ito yung ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi niya, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Di ba nakakamanghang bagay yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, ng Panginoong Jesus? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para hindi tayo mapahamak. So ganun din ang pwede nating gawin. Sabi niya, sabi ni mami kay Judy, alam mo Judy, ang tagal kong pinagpe-pray ito na si Ann ay makakilala sa ating Panginoon. Yes, she is just 3 years old. Pero kailangan niya pa rin ng tagapagligtas tulad mo. So ito yung pagkakataon para sabihin sa kanya, yung ginawa ni Butterball ay isang halimbawa ng ginawa ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Diba? Oo nga, mami, sabi ni Judy, ngayon ko lang ulit na-realize yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa akin. Kaya mami, samantalahin natin yung pagkakataon. Pagkagising ni Ann, diba? Sabihin natin kung sino yung mas nagmamahal sa kanya, yung yung nagsakripisyo sa kanya para siya ay hindi mapahamak. Ipapakilala natin sa kanya ang ating Panginoong Jesus. So alam niyo mga bata, sabi ng lesson, si Ann, bagamat siya'y bata pa, kamukha niyo, bata pa kayo, pero nakilala niya ang ating Panginoon. So sana kayo, ganun din. Pwede niyo namang sabihin sa sa inyong nanay, sa inyong tatay, kung sino man yung kasama niyo sa bahay na alam kung paano tumawag sa Panginoon. Pwede niyang ituro sa inyo. Pwedeng ituro ng inyong mga teacher sa church kung paano malaman kung magkaroon ng kaligtasan. Ipapaliwanag namin sa inyo kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay ng lahat ng tao. Kung tatanggapin natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Okay mga bata, di ba napakaganda ng lesson? Isang pusa, sinakripisyo yung kanyang buhay. Ano ibig sabihin nun? Pinapakita lang nun kung ano yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga bata, kapag ikaw ay meron ng Kristo sa puso mo, hindi ka na mapapahamak. Kaya nga gusto kong kantahin sa inyo yung kantang yung Now I Belong to Jesus. Napakaganda ng awit na yun, di ba? Si Ann, si Judy at yung mami niya, they belong to Jesus now. Ano man ang mangyari, matuklaw man sila ng ahas, mamatay man sila, hindi na sila mahiwalay sa Panginoon. So sabayan niyo ako. Gusto kong awitin natin yung chorus ng kantang Now I Belong to Jesus. Okay, sabayan niyo ako sa napakagandang chorus song ng awit na ito. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone,
but for eternity. Okay, di ba? Napakagandang awit. Ibig sabihin nun, hindi na tayo mapapahamak dahil kasama na natin ang Panginoon hanggang eternity. Ibig sabihin nun, walang hanggan. Okay, salamat at napakagandang awit, napakagandang lesson. Salamat, sana meron kayong natutunan sa umagang ito. And by this time, I will close in prayer para sa ating sa umagang ito. Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa mga katotohanan na mga salita mo na patuloy na nagre-remind po sa amin. Salamat dahil yung kaligtasan ay palagi mong gusto mong maipaabot sa lahat ng tao. Salamat sa kaligtasan na meron po kami kung tatanggapin po namin ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Sana po ay abutin mo hindi lamang po yung pangangailangang pisikal, pangangailangang material ng mga batang nakikinig sa umagang ito, kundi Panginoon yung isang mas mahalagang bagay, yung pangangailangang spiritual. Nawa, abutin mo ang pangangailangang ito. Nawa ang mga batang nakikinig ay kundi man po nakakilala sa aming Panginoon ay one day magkaroon po sila ng kaligtasan. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa. Salamat sa biyaya mo. Manguna ka sa buhay po namin. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Bye-bye!